box. Doon ko na lang ini-install para kahit pa paano maka-discount ka at the same time, safe naman yung pagkain. Naglabas na ang DTI ng Suggested Retail Price o SRP ng Noche Buena items. Batayan daw ito kung hanggang magkano lang dapat ang presyo. Ang 1 kilong spaghetti noodles, depende sa brand, naglalaro lang sa 65 hanggang 102 pesos. Ang 1 kilong spaghetti sauce, mabibili sa 70 hanggang 78.50. Ang 250 ml ng condensed milk, 31.90 hanggang 39 pesos. 25 pesos naman ang 250 ml ng kilalang brand ng evaporated milk. Ang 439 grams ng fruit cocktail, naglalaro sa 50.25 hanggang 50.40. Kumpara naman noong nakaraang taon, bahagyang nagmahal ang hamon de bola. Mula 313 pesos at 25 centavos hanggang 336 pesos at 75 centavos. Para hindi malamangan, hanapin ang SRP guide na nakapaskil sa mga pamilihan. Siyempre, mas maganda yung nakikita mo na agad. Napaganda na yung magkano yung babudget mo nga. It's important to budget kung ano yung bibilin. Ayon sa DTI, tuloy-tuloy ang pag-monitor nila sa mga pamilihan para masigurong nasusunod ang SRP. Lalo na kung lumampas sila sa SRP, yung ating Suggested Retail Price, pinapadala nung natin ang show cost letter yon. Kailangan nila explain kung bakit sila mas mataas kaysa sa SRP. Para naman makatipid, ayon sa samahan ng mga supermarket operator, maghanap ng promo items. Most supermarkets would have a sale center, sale area, no? Wherein may tie-up, no? Together with the manufacturer or the distributor, no? Meron kaming deals with them na naka-tie up, may libreng item doon. So, kung may reklamo o tanong, tumawag sa DTI Hotline 751-3330. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Ipagpapatuloy yung araw ang paglalatag ng mga barya sa Quirino Grandstand sa pagtatangkang masungkit na Pilipinas ang world record para sa pinakamahabang linya ng barya. May live report si Katrina So. Katrina? Pia, mamayang alas 10 ng umaga ipagpapatuloy ang paglalatag ng 25 centimos dito sa Quirino Grandstand sa Maynila. Pinangunahan ito ng Kabayanihan Foundation at Bangko Sentral ng Pilipinas Officers Club. 17 to 18 hours ang inisyal na plano para matapatan o maungusan ng dating world record na 64.8 kilometer na hawak ng Amerika. Kahapon nga daw ay umabot sa 10,000 ang mga nag-volunteer dito. Nagsimula ito ng alas 10 ng umaga kahapon hanggang alas 10 ng gabi kagabi. Nais man nilang ituloy hanggang madaling araw ay kinailangan na ding magpahinga ng mga volunteer. May mga ilang nagbantay din dito kagabi para masiguro na di magagalaw ang mga barya. Layunin ng aktibidad na ito na mapagsama-sama ang mga Pilipino, maungusan ang dating world record, maagapan ang sinasabing coin shortage sa bansa at higit sa lahat makapagpatayo ng mga classroom. Ngayon nga raw ay maaaring umabot na sa 62 kilometers ang haba ng mga barya. Aabot daw ito sa kabuoang halaga na 775,000 pesos. Tinataya ng pamunuan ng aktibidad na ito na maaari itong matapos ng mga alas 2 ng hapon. Saka raw ito susukatin ng geodetic team para malaman kung gaano ito kahaba. Walang face at walang pangalan yung 25 at madaling hugutin sa bulsa ang 25. We decided that the 25 will be used for the coin laying to break the world record. Ngayong araw nga ay inaanyayahan nila ang mga tao na mag-volunteer at mag-donate ng 25 centimos para maungusan nga natin ang world record na naitala ng Amerika. Pia? Maraming salamat, Katrina So. Nag-uulat live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. Mga contractual employee, makakatanggap na ng ilang benepisyong ibibigay sa mga regular na empleyado simula December 5. Base po yan sa bagong kautusan ng Department of Labor and Employment. Narito ang report ni Tina Pangaliban Perez. Mula 1994, nagtatrabaho na bilang pintor si Alan Pareha. Dahil contractual employee, wala siyang benepisyong inaasahan. Nang minsan daw siyang kuning pintor ng isang malaking kumpanya, doon lang daw siya nakatanggap ng 13th month pay, SSS at PhilHealth benefits. Pero mababago na ito simula sa December 5. Base kasi sa Department Order No. 18A ng Department of Labor and Employment, ang mga contractual employee makakatanggap na rin ng mga benepisyong tinatanggap ng mga regular employee. Kasama rito ang SSS, Pag-ibig at PhilHealth benefits, overtime pay, security of tenure at separation pay. Kaya naman si Alan, tuwang-tuwa. Di mas maganda yun. Oo, mas maganda para kahit paano mayroon kaming mayroon kaming matatanggap ito paano. Anong magiging epekto nun sa inyong pamilya? Siyempre malaking tulong din yan.
Base sa department order, bawal na ang tinatawag na 555 o ENDO o yung paulit-ulit na pag-renew ng isang kumpanya sa kontrata ng isang empleyado sa loob ng 5 buwan. Ang mga hindi susunod sa Department Order No. 18A, masususpindi raw ang lisensya. Sakop nito ang lahat ng subcontractors o contractors. Kasama na yung mga kooperatiba na nagpo-proliferate na ang ginagawa lamang ay mag-labor-only contracting. Ang Employers Confederation of the Philippines patuloy ang konsultasyon sa mga miyembro nito at iba pang grupo tungkol sa department order. Ayon kay ECOP Chairman Miguel Varela, bagamat hindi naman daw nila tuwirang tinututulan ng kautusan, pinag-aaralan daw ng grupo kung paano ito ipatutupad nang walang komplikasyon sa mga regular employee. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Sa ibang balita, nobya ni Ramjen Revilla na si Janelle Manahan inaasang maghahay ng reply affidavit bukas sa Parañaque Prosecutor's Office. Ididetalye raw ni Janelle ang umano'y alitan ng magkakapatid na Bautista at kukontrahin din niya ang ilang bahagi ng salaysay ni Mara Bautista. Narito ang report ni Ian Cruz. Sa pag-angat ng kanyang salamin, ipinasilip sa akin ng girlfriend ni Ramjen Revilla na si Janelle Manahan ang marka ng tumamang bala sa ilalim ng kanyang kaliwang mata. Paralisado pa rin daw ang kanyang kanang pisngi. Kaya halos di niya ito magalaw tuwing nagsasalita. May brace ka pa ba sa loob? Nakalock pa rin. Elastic brace siya? Pero hindi ko siya na-open talaga. Sa kabila ng pisikal na paghihirap, nagtungo siya agad sa kanyang abogado, isang araw lang matapos lumabas ng ospital para ihanda ang reply affidavit niya sa counter affidavit ni Maria Ramona o Mara Bautista na nasa Turkey ngayon. Sa salaysay na isusumite sa Biyernes sa Parañaque Prosecutor's Office, kokontrahin daw ni Janelle ang pahayag ni Mara na nagulat at natakot ito, kaya ganun umano ang naging reaksyon niya nung gabing barilin si Ramjen. Ayon pa sa mga abogado ni Janelle, may alam daw siya sa hidwaan ng magkakapatid at ito'y magiging bahagi umano ng kanyang affidavit. There is animosity among the siblings which could explain the motive behind the crime. I think it's also established that Janelle has personal knowledge. Sa ngayon, sa isang safe house pa rin nananatili si Janelle pero maayos naman daw ang lagay niya at tiwalang bantay sarado ng mga kumakalinga sa kanya. Dahil naka-soft diet pa rin, sinubukan niyang gumawa ng shake. Trinay ko lang kasi naghahanap ako ng bagong recipes kasi hindi pa rin ako makakain. Kasi nagkikrave ka sa puto bongbong. Paano yung kapag may mga gusto kang kainan, paano ginagawa mo? Binablender. Kasi para maging yung consistency, yung para maging soup-like siya, para mainom ko. Ngayon, kabilang daw sa mga ipinagdarasan ni Janelle, ang katatagan, kaligtasan, hustisya at ang kaluluwa ng pinaslang na nobyo. Every night kasi I ask for strength talaga, pero syempre, hindi naman kasi madali yung pinagdadaanan ko, so hinihirapan din talaga ako. Pero yun nga, pag nagdarasal naman ako kay God, feeling ko na ibibigay niya naman yung strength na hinihingi ko, kaya nakakagatbay ako everyday. Pero actually, mahirap talaga yung situation ko. Naguguluhan talaga ako sa nangyayari kasi nakasama ko rin naman sila for so long, so naguguluhan talaga ako. Salamat sa lahat ng support and prayers. Mag-pray lang kasi doon lang siya kukuha ng strength talaga to pray. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf na posibleng nasa likod ng mga pambobomba sa Zamboanga City. Arestado. Puerto Rican singer Ricky Martin mag-guest daw sa American TV series na Glee. Wag pa uli, tutok lang sa unang balita.